Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po at magkukomento po ang inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay dito po sa isang balita sa UNTV mga katambay. Ang Makabayang Black po sa pangunguna po ni Franz Castro mga katambay, hinahamon po o parang inuutusan po di umano ang ating Pangulo para po dito sa sinasabing papabor po sa kanila ang peace talk mga katambay. Painggan po natin mga katambay ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Rosalie, sa kasalukuyan ba, ano yung status nitong peace negotiations ng pamahalaan at National Democratic Front? Batay sa huling pahayag ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., patuloy yung konsultasyon kaugnay ng peace negotiations ng pamahalaan sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Noong November 2023 nga nang i-anunsyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkasundo ito at ang NDFP na ibalik yung nahintong peace negotiations. May challenge naman si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay PBBM ilang araw bago ang State of the Nation address nito o SONA. Hamon nito sa Presidente, opisyal ng buksan yung usaping pangkapayapaan at tugunan ng ugat ng kahirapan sa kanyang SONA sa July 22. Ayon sa mambabatas, mahalagang maibalik ang peace talks upang maresolba yung tunay na dahilan ng sagupaan at kahirapan. Taong 2017 ang tuluyang i-terminate ng dating administrasyong Duterte ang peace talks. Mula noon, nahinto na ang negosyasyon pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebeldeng komunista. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat. Thank you po sa UNTV News mga katambay. Talaga po palang sinasabing doon po nakatutok o ang paniniwala po ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng ating Pangulo ay doon pa rin po sa sistema na sinasabing hindi nag-uubra. Napakarami na pong peace talk ang nangyayari po kahit po sa hindi po niya panahon mga katambay. Ngayon po, binubuksan na naman ang peace talk. Ilan na pong presidente mga katambay ang nagdaan para po dyan sa peace talk po ng sinasabing CPP, NPA, NDF mga katambay. Ito pong mga makakaliwang grupo o NPA na meron pong isang congressman o mga ilang congressman mga katambay na nagsisimpatya po rito. Katulad po ng sinasabi po natin si Franz Castro po ng Makabayan Black mga katambay. Matindi po. Ito po'y swelduhan ng taxpayer ng mga Pilipino. Pero po ang isinusulong po niya ay ito pong kapakanan ng sinasabing CPP, NPA, NDF mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo sa kanya mga katambay. Ano po ba ang nagagawa po ng mga NPA na ito? O ito pong CPP, NPA, NDF mga katambay sa ating bansa na hindi lang ihigit sa 30 taon ito mga katambay. Baka ito po ay humihigit pa sa 50 taon o higit pa. Ito pong pakikipaglaban po na sinasabi po nito, itong mga kaliwang grupo. Dahil sa tingin ni Kamanong, ito po talagang gusto na po magkaroon din yata na sariling gobyerno mga katambay. Na meron po sila sariling, parang bansa yata o gusto sila mag-take over sa ating bansa. Dahil ito po hindi tumitigil mga katambay. Kailan lang po ito nabalda? Panahon po ni Pangulong Duterte mga katambay. Kung ito po'y tinuloy, komento ni Kamanong, kung ito po'y tinuloy ang pulisiya ni Pangulong Duterte, malaki na po ang pagbabago ng ating bansa. Lalong-lalo po dito sa mga sinasabing CPP, NPA, NDF, baldadong-baldado po ito. Kung itinuloy lang po ni Pangulong Marcos, yung sinasabi po natin panahon ni dating Pangulong Duterte. Napakalaki po ng talagang nabago. Pati po ang ating mga probinsya, ang ating mga barangay, na takot po sa mga grupong ito. Pero nagkaroon po ng kapayapaan. Ang kailangan po nila ay sumuko. Ibaba ang kanilang armas. Di ba? Magbalik loob sa ating bansa, sa ating bayan ang mga ito mga tambay. Dahil wala naman po ipinaglalaban ng mga ito kung hindi, ang ating bansa ay malugmok, Ang pinaglalaban ng mga ito, ano po ba mga katambay? Ang pinaglalaban ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa. Karahasan. Nagdudulot ng karahasan, hindi kapayapaan. Mga katambay. Kaya nalulungkot po ang inyong lingkod. Kung talagang gusto mo ng peace talk, di ba? Ang peace talk po ay kapayapaan. May mga armas po ito. Bumaba po sila ng bundok. Maipag-peace talk, magbalik loob sa ating bansa.
isurrender ang kanilang armas pandigma, mga tambay, para magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Pero kung hindi gagawin ng gobyerno at masusunod ang peace talk na papabor sa CPP, NPA, NDF, walang mangyayari sa sinasabing peace talk. Ang mangyayari lang po rito, mga tambay, lalakas po silang muli. Makapagpapalakas na naman sila, mga tambay. Makapag-re-recruit na naman, di umano, ang mga makabayang black. Ay, isama natin ang Gabriela. Di po ba, mga tambay? At yung mga aktivista na nagkakaroon po ng sympathy dito po sa CPP, NPA, NDF. Magkakagrupo po yata ang mga ito, mga tambay. Nakakalungkot po. Kaya po ang ating bayan, ang ating bansa, ay talagang hindi po ito aasenso at hindi po makakawala dito po sa grupo na ito, mga tambay. Hindi na makakawala. Kung ang lagi po natin gagawin ay peace talk, tayo po may ipag-peace talk, pero sila hindi. Hindi. Mahirap pong pagkatiwalaan ang CPP, NPA, NDF, mga tambay. Unang-una, hindi po kumikilala sa Diyos. Ang mga yan, mga tambay, wala pong mga Diyos sa puso ang CPP, NPA, NDF para pagkatiwalaan mo po sa kapayapaan. Ilang kapayapaan na po ang sinasabi nga ni Kamanong, ilang kapayapaan na, ilang presidente na, mga tambayan, nagdaan sa ating bansa. Nagkaroon po ba ng kapayapaan? Ilang peace talk na po ang nangyayari sa ating bansa. Nagkaroon lang tayo ng kapayapaan nung maging presidente, ang dating presidente Duterte, mga tambay. Nagkaroon po sila ng takot at sumusurrender at nagbabalik loob. Nagtataka lang ang inyong lingkod, si Kamanong. Nagtataka lang po, bakit po binago ang pulisiya ng dating Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos? Ano po kaya ang nakikita po kaya, ano po kaya ang nakikita ni Pangulong Marcos dito po? Hindi po kaya niya nakita ang kagandahan, ang gobyerno? Pag lumalaban ka sa gobyerno, di ba? Kailangan sumunod ka sa gobyerno. Paano po makakaroon ng peace talk kung itong grupo ng CPP, NPA hindi sumusunod sa gobyerno? Di po ba? Tayo po sumusunod sa gobyerno. Tayo. Si Kamanong, kayo po, mga katambay, sumusunod po kayo sa gobyerno. Ang tanong po natin, ito po bang CPP, NPA, NDF sumusunod sa pulisiya ng gobyerno? Di ba? Bago muna tayo magkaroon ng peace talk, mga katambay, sumunod ka muna sa gobyerno, ang pulisiya, ang batas ng gobyerno. Di ba? Kaya malabo po yung mga katambay. Nahihingi ka ng peace talk, kalaban mo gobyerno, ang pulisiya ng gobyerno, hindi mo sinusunod. Di po ba? Ano po ang ibig sabihin ni Kamanong? Hindi rin po susunod sa gobyerno natin to. Kahit anong peace talk po ang gawin natin. Dahil sila never sumunod sa gobyerno, sa pulisiya, sa batas ng ating gobyerno sa Pilipinas, hindi po nila sinusunod. Dahil unang-una, mga armadong grupo sila, humahawak sila ng barel, bawal po sa batas natin yan. Humawak sila ng barel. Tanging mga kapulisan lang natin, kasundaluhan. At yung mga sinasabing mga uniforme nating mga tagapagtanggol natin, mga tambay, ang po pwede lang maghahawak ng barel. At yung itinatalaga ng batas, lalo kung nanganganib ang buhay mo. Di ba? Kasama po kasi ang mga doktor diyan, politiko. Di ba? Mambabatas nga natin, kasama na. At mga negosyante na po pwede pong bigyan ng seguridad. Depende po sa batas. Pero ito pong mga sinasabi po nating CPP, NDF, CPP, NPA, NDF, ano po karapatan nito para humawak ng baril at pumatay ng kapwa Pilipino natin, mga tamay? Ano karapatan nila? Dahil nga hindi sila sumusunod sa batas. May sarili silang batas. Nakakalungkot lang po. Ilang pera na, sa pera na lang po natin tingnan, mga tamay. Ilang bilyong pera na pong naubos natin dito sa sinasabing mga kaliwang grupo na ito. Na binabudgetan po natin ito, mga tambay. Na sana'y mapunta na sa mga programa na makakatulong po sa pangkalahatan sa ating bansa. Pero nauubos lang po dito sa paikipaglaban dito sa mga sinasabing CPP, NPA, NDF na ito, mga tambay. Nauubos, nasasayang, pati buhay ng mga Pilipino, nasasayang sa walang kakwenta-kwentang ipinaglalaban. Hindi na lang po sila tumulong sa gobyerno, sumunod sa gobyerno, mga tambay. Kaya po ito po, mga communist,
mahirap pong pagkatiwalaan mga tambay. Komento ni Kamanong, napakahirap pagkatiwalaan ang communist na hindi kumikilala sa Diyos. Napakahirap po. Komento ni Kamanong mga tambay. Kayo po, ano masasabi niyo po? Dito, si Kamanong po, wrong move. Wrong move po ang gagawin ng gobyerno. Kung itutuloy na naman po ang peace talk. Ang kailangan po na dapat lang dahil sa tagal ng panahon na itong mga ito hindi nakikinig sa gobyerno, dapat po ito'y sumurrender, sumuko, ibaba ang armas at magbalik loob sa gobyerno. Yun po ang tama. Yun ang kapayapaan. Yun ang peace talk na magaganap mga tambay. Kung susuko sila, magbabalik loob sa gobyerno at susunod sa batas ng Republika ng Pilipinas. Di po ba mga tambay? Pero ito, yung mga peace talk ito, wala po ito. Gastos lang po ito mga tambay. Malaking gastos lang po ito para kay Juan de la Cruz. Komento ni Kamanong. Kayo po mga tambay, ano po sa tingin nyo? Itong napakatagal ng problema ng CPP, NDF na NPA na ito mga tambay. Napakatagal na panahon. Isang damukan na ang nasayang na buhay ng mga nadadamay sa pinaglalaban ng mga ito na walang Diyos, mga tambay. may sarili silang paniniwala, may sariling mundo. Kung ako po tatanungin, komento ni Kamanong, hihiwalay ko na po ito. Bibigyan ko po ito ng isang kalupaan. Dito ko po dadalhin ito sa West Philippine Sea. Magbibigay po ako ng isang island sa kanila dyan, na dyan na po silang lahat. Yung mga miyembro po ng CPP, NPA, NDF, doon ko na po padadala yan. Kung si Kamanong lang ang masusunod, mga tambay. Komento ni Kamanong. Itatapon lahat ni Kamanong yan. Para magkaroon na po tayo ng sinasabing mga matitino at yung pinaglalaban nila, doon na nila dalhin sa West Philippine Sea, mga tambay. Bigyan na po natin ng isang isla ron, isang teritoryo na kanila na. Kahit anong klaseng teritoryo doon ng Pilipinas, ibigay na natin dito sa mga sinasabing CPP, NPA, NDF na ito, mga tambay. At doon nila ipaglaban ang kanilang katapangan. Di ba? Huwag sa kapwa Pilipino. Doon na po sila. At tingnan po natin ang tapang nila ron, mga tambay. Komento lang ni Kamanong. Di ba mga tambay? Nakakahiya at nakakalungkot. Para po sa mga lalo pong namayapa po, nadamay, dito po sa pinagagawa po ng CPP, NPA, NDF nito, na sa napakatagal na panahon. Sana po, ituloy po ang naumpisahan po ni dating Pangulong Duterte, mga tambay. Yun po ang may kapayapaan sa ating mga Pilipino. Ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ito. Dahil ito pong gagawin ni Pangulong Marcos, hindi po naging kapayapaan ito. Napakarami na pong presidente ang nagdaan na nagkaroon ng peace talk. Walang kapayapaan. Tanging kay dating Pangulong Duterte lang magkakaroon sana ng kapayapaan. At sila kailangan sumuko at magbalik loob. At binibigyan naman sila ng tulong ng gobyerno. Binibigyan silang pang-umpisa. Pag sila'y sumuko, nagbalik loob, di po ba? May pondo na binibigay. Binibigyan sila ng kalupaan. Di ba? Bahay at puhunan pa. Di po ba? Yun ang tinatawag na totoo. Totoong kapayapaan, mga tambay. Sa akin lang po yun. Komento ko po. Nakakalungkot. Muli po mga tambay, si Kamanong po, nalulungkot po sa nangyayari sa ating bansa. Dito kung ibabalik na naman po ang peace talk na kitagal-tagal ng panahon. Itong peace talk na ito na wala naman nangyari. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong sa YouTube po at TikTok. Thank you po. Ingatan nawa po mga tambay. Paalam. Bye-bye.